Naomi Karina Luciano po, no? And from Team Lions, Team Unstoppable. Ayan, so Team Conquerors po ako, no? Ako po ay lumaki from 35 years po sa Marikina. Ayan, and ako po ay may kapatid na lalaki. Ako po ay bunso. And lumaki po sa broken family. Yan, and maganda naman po, no, kahit broken family po tayo, kumbaga, lumaki naman po ng maayos, so nakapag-aral naman po ng maayos, private po tayo, no, and ang aking course, graduate po ako ng 4 years HRM sa St. Paul University. So, okay naman, smooth naman po, no, wala naman naging problema. And ito, yung first work po natin is dito po sa Pizza Hut, Bristol Gateway, for 2.5 years. Pero nag-resign tayo kasi pagod po talaga, no, pagka sa restaurant po, no, sa food industry. Ayan, so dumating yung time na nag-resign po tayo, no, sa Pizza Hut, and napili ko na po na i-pursue yung pagiging supervisor po, no. So ginalingan po, no, na talaga nagtrabaho mabuti. Okay, hanggang sa ma-promote po tayo as manager. Okay, so naging manager po tayo, no. Pero yun nga lang po, ang problem is, hindi ko napapansin, may mga sumasakit po, no, sa katawan natin. Pero hindi ko siya masyado pinapansin. So akala ko normal lang yun na sumasakit yung tiyan ko, gutom lang, nalipasan lang ng gutom. Pero yun pala, nagke-create na pala siya ng sakit. Ayan. So dumating yung time, ito yung first picture ko, no, sa left side. Ito yung picture ko na kung saan bigla na lang po lumobo yung aking tiyan, no? First time ko na hindi magkaroon, ma-delay. Tapos biglang ganyan na lang po kalaki yung aking tiyan, no? And nakalabas pa rin tayo ng hospital, no? Sabi nila is because na-delay lang po tayo sa pagme-menstruation. So kaya parang kumbaga lumaki yung puson niya. Pero after 1 week, napansin ko, mas lalong nagiging worse yung tiyan ko. Hindi ako nakakapupo, hindi ako nakakautot. At the same time, hindi ako nakakatulog. Ayan. Ayan, nawala. Puta ko. Ayan, so dito, actually, kumbaga hindi ko ina-expect, no? Parang akala ko ano lang siya, akala ko normal lang na sakit, no, na mild lang. Pero yun pala, malala na po pala siya. So nagpa-second check-up tayo. So ito po, no, nung pa-second check-up po natin, yung sa second check-up po natin, ito po lumabas, no, pagka-CT scan sa akin, barado daw yung bituka ko. So in short po, pagka-CT scan, sabi niya nun, kailangan ko daw lagyan ng NGT. Okay, yung NGT po na yan, nilalagay po yan sa ilong kung saan mahaba po yan na pinapasok po, no. So sa iba, yan po yung way para makakain. Sa akin po, dyan po lumalabas yung kinain ko. Okay, so ang nangyari po dyan, no? Ang nangyari po dyan is hindi po ako pwedeng kumain ng solid food at the same time hindi rin ako pwedeng uminom kahit liquid. So first time ko po, no, na hindi kumain ng ilang days din, no, parang 1 week din ata. Then inobserve muna nila ako. Pero ayun nga, sad to say, no, sabi ng doktor ko is kailangan ko nang maoperahan. Okay, kasi pag hindi pa inoperahan, possible sumabog yung bituka ko. So ito po yung nangyari, natanggalan tayo ng 18 inches na bituka, 23 na bukol, then appendix cancer. Okay, so rare case po yung sakit po natin, no, sa buong mundo. And ito po, no, ito yung staple wire po, no. I think 26 na staple po. 26 staple wire. Yan. And dito ka na-realize, no, at the age of 32 years old, kumbaga, parang feeling ko kasi malakas ako, ganyan. Malabo na mangyari sa akin yan. Pero yun nga, dumating yung time na sa panahon pala ngayon, no, walang bata-bata, walang matanda-tanda. Kahit sino pwedeng dapuan ng sakit. And ang pinakamasakit po, no, dito ko po nalaman na yung pinaka-main ng sakit ko is yung endometriosis. Bukod sa appendix cancer, yung pinaka-main na sakit ko is yung endometriosis.
ito po ay nakukuha ng mga kababaihan lamang na kung saan masakit ang nito, ang nangyayari is masakit yung puson, okay, malakas magregla, okay, and ang nangyayari pala dito is pagka nagme-mens ka, dun siya nagpo-form ng endometriosis. Dun siya nagbubuo ng bukol. So hanggang sa dumating yung time na yung endometriosis natin, kumakalat pala siya hanggang lungs. So yung sa akin kumalat hanggang bituka. So imagine niyo yung 18 inches ko, meron siyang bukol na 23 endometriosis. Ayan. And eto no, nung na-hospital ako, dito nilagyan ako ng dextrose left and right. Sa spinal cord ko, meron din nakatusok, tapos nakakatheter para lang tayong Christmas tree, no? Sobrang yung buong braso ko, sobrang magang-maga sa kakatusok ng kung ano-ano at ng mga gamot. Okay, so ang pinakamasaklap po dyan, no? Yung magkagastos ka din ng hospital bill for 3 weeks ay 600,000 pesos. So hindi namin alam kung saan namin kukunin yun kasi hindi talaga kami prepared sa mga ganong gastusan. Ayan, so ayun po no, ang sad to say no. So kahit gusto ko pang magpahinga for 3 months, kinailangan na natin bumalik sa trabaho. Okay, kasi kumbaga, ayoko rin mawala ng trabaho kasi wala tayong pang tutos-tos no. So ito po no, yung katawan ko from 145 pounds, pumayat ako ng 109 pounds. So dumating yung time na naglalagas yung buhok ko, yung tiyan ko naririnig ng customer namin yung pulo ng tiyan ko. Tapos hindi ako nakakatulog ng maayos. At the same time, wala rin akong gana. So naka-observe ako para ma-check kung kumalat ba yung cancer sa katawan ko. So actually pinagpiprepare kami ng 1 million for another operation and at the same time for chemotherapy. And ayun, dumating yung time no na for 1 year hindi ko pa nakikilala si I.M. Worldwide Barley. Nakapag-try ako ng iba't ibang food supplements. Actually, nakapag-try ako ng iba't ibang food supplement na kung saan maabot kami ng 50,000 per month. Ang iniinom ko nasa 15 to 20 capsules. Chinaga ko yun. Pero, kasi di ba may kasabihan na pag uminom ka ng food supplement, hindi naman yun agad-agad na mag-aano siya, effect, di ba? So pinaabot ko ng 1 year. Kaso nga lang, dapat pag 1 year, di ba dapat may effect na yun? So dumating yung time, pinag-pray ko talaga siya kay Lord, no? Kasi gustong-gusto ko nang bumalik sa dati na malakas, gano'n, nagagawa ko lahat ng gusto kong gawin. So, ayun na, baka merong mga nakaka-relate sa akin na nag-inquire lang sa page. Okay, so nag-inquire lang po ako sa page. Dito ko na po nakilala yung mga mentors ko, no? Sila Mentor Mika, na Mentor Roan. So sabi nila, punta po ako sa office para ma-explain kung paano makaka-discount po no, ng products natin. So, dali-dali, no? Hindi ako nagpatumpik-tumpik pa. So kahit hindi ko kakilala yung nag-present sa akin, nakinig ako, naniwala ako. Okay, so nag-avail tayo ng package para makuha ko yung 50% discount. Okay, so that time, in-explain din nila yung kitaan, pero that time hindi pa ako, kumbaga hindi ko pa trip yung business side, pero sobrang ganda. Ayan, so good news po no, na-try ko yung barley. Isang box pa lang yung nainom ko, once a shake per day. Pero sobrang bilis ng effect. Yun nga lang, since malala yung sakit ko, cancer siya, tapos kakagaling lang ng operation, sabi sa akin ng mga mentors ko, dapat ang inom mo is 6 sachet or 1 box. Okay? Pero dahil sa pagtitipid ko, after 6 months, okay, nabalik ulit tayo sa ospital. Ayan. So, ayan no, ganun ulit yung procedure. Okay, lagyan ulit ng NGT. Yan. Tapos, actually, dapat nakaschedule ulit yan after a week for operation. Ayan. So, pipilitan natin hindi maiyak. Tuwing nagano kasi lagi naiyakin. Dahil kasi,
sabi sa akin, pagka inoperahan ako, lalagyan daw ako ng colostomy bag. So nung narinig ko yon, ayoko talagang pumayag, no? Kasi mahirap yun eh, kasi operahan ka, ilalabas yung bituka mo, tapos sa labas ng tiyan mo yung bituka mo, tapos naka-insert doon yung colostomy bag. And ayun, sakto po, no? 2 weeks before na mangyari yan, doon pa lang po kasi ako uminom talaga ng sobrang daming barley. Tapos sakto din, pumunta yung pastor namin dyan. Sabi niya, kung naniniwala ka na by faith na hindi ka na ma-operahan, pwede mangyari yun. And ayun, isang gabi, hanggang madaling araw, sobrang pinaka-worst ng sakit ng tiyan ko. Tapos tumagilid lang ako, tapos nag-pray lang ako, no? Tapos dumating yung time na bigla ko siyang nailabas yung dumi na yun. Tapos isa po, no, talagang totoo pala talaga na by faith, pag naniwala ka, yung hinihingi mo is mangyayari talaga. And isa din sa mga na-appreciate ko din, no, sa mga, yun yung pinakamaganda din dito, no, sa I Am Worldwide, is yung family, yung Turiniano. Iyak ako. Actually, kasi sobrang no, at eto, sobrang na-appreciate ko kasi dito yung mentor ko, no, si Kuya Ryan, isa din sa mga upline namin. Na from Bulacan, dinalaw niya ako dito sa PGH. At saka, eto yung time na kung saan wala nang masyadong pinapapasok na bisita kasi eto yung time na napasabog na pala yung COVID. Okay, so dito sobrang na-appreciate ko talaga yung mga mentors natin kung gaano sila ka-supportive, alam mo yun, as family talaga, no? So, ayan, sobrang thank you, no, Kuya Ryan. Ayan, at saka sa mga other family ko rin na dumalaw sa akin noong time na yun. Kahit sobrang hirap na makapasok kasi nga, yan pala yung PGH pala yung magiging main hospital ng COVID. Pero good news po, no, nakalabas tayo ng hospital ulit and hindi na tayo na-operahan. So dahil doon, okay, so dahil doon, talagang binongga na natin ang inom ng barley, hindi na tayo nagtipid, no. And actually, okay, so for sure may mga nakaka-relate, no. So sila yung mga deepest why ko po, no, sila yung dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay, no. So, pero yun nga lang, no, parang kay Miss Maritoni Fernandez, no, hindi talaga ina-allow ng mga doktor yung pag-inom ng food supplement. So, pinapatigil sa akin ng doktor ko yung pag-inom ng food supplement. And at the same time, even yung family ko, lalo yung mama ko, since dahil sinabi ng doktor na bawal daw sa akin yung high fiber, so pinapatigil sa akin yung pag-inom ng barley. Pero ayokong itigil kasi alam ko na noong time na uminom ako ng barley, dun talaga nakatulong sa akin yung paglakas ng immune system ko. Ayan.